pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Guys, what are your message or your thoughts on the tragic passing of Rene Batormonte? Sorry. Unang-una nakakalungkot na ganun yung nangyari, no, sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari, no? Ito ay pagkamatay ng isang estudyante. Will you be joining the call for justice? Of course, yes. Oo. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. So ayaw ko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Kanya si Ma'am Ruth. Na tinanong ko kung merong wake and wake dito sa Davao City at sinabi na hindi pa nila na-finalize yung burol wake na ang kapag nandyan na yung schedule ay titingnan namin kung saan pwede saan kami pwede makiramay sa pamilya.